Si Senador Pamphilo Lacson, the gentleman from Cavite. Senator, salamat sa panahon despite ho itong inyong nararamdaman sa katawan. Mm. Ted, DJ, Chacha, magandang umaga sa ating lahat. Opo, ang aking pong kasama ngayon si Maricel Halili po in lieu of Chacha na ngayon po ay Maricel. po ay naghahanap na ng mga multo. Nag-ghost hunting na, Senator. Go ahead. Magandang umaga po. Yeah. Opo. Yeah, Senator, Maricel, good morning. opo, after po nung inyong privilege speech, nabanggit ninyo na parang na-swamp pa kayo ng mas marami pang information. Ano-ano pa po ba itong natatanggap ninyo? Gaano pa siya kadami? Dahil kami na-overwhelmed na dun sa mga 1 hour po ninyo na privilege speech, yung mga isiniwalat ninyo doon. Ang mga iba't ibang lugar, pero halos ganun din mga flood control projects. Pero siyempre, i-verify mo rin kasi baka mamaya may mapapasukan ka na magkakalaban sa politika na ang motibo iba. So, kailangan ma-verify pa rin. Mm. Pero ito pong mga nabanggit ninyong anomalya dun sa mga particular areas like yung sa Bulacan, sa Oriental Mindoro, Pampanga, sa La Union, ito po gano'n na po katagal na ginagawa yung ganyang klase ng sistema ng korupsyon? Matagal na kasi halos na perfect na. Halimbawa sa Bulacan, talagang na sindikato na. Wala yung lahat parang ang sabi nga naman kausap namin doon, basta yung tatlo ang nakapirma, malamang sa hindi, ghost project na yon. Nasa amin yung mga pangalan noon at sabi ko nga, kung merong formal investigation, ibibigay namin yung pangalan, yung modus operandi at probably, kasi may nag-signify na gusto mag-testify na kasi pagod na rin sila doon sa mga nangyayari. Oo. Pero nabanggit nyo rin, sir, na itong magte-testify, syempre we have to protect yung kanilang, we have to ensure their security. How do we plan to do this, sir? Iyon ang mahirap kasi hindi ko magagarantya yun . Limitado naman yung aking, legislation yung aking field. Kailangan yun, manggaling assurance nun. Doon sa magbibigay sa kanilang halimbawa, kung papasa sila na maging witness, o state witness, magta-turn state witness, ang makakasagot lang nun, unang-una, DOJ, and eventually, korte. Kasi pagka dinischarge as a state witness, kailangan judge yung nagdi-determine nun . Kasi may mga patakaran din doon yung list not the most guilty. Dapat nga yung list guilty nga pero na-relax na yata yun. Pero paano ang mangyayari o ano po ang mangyayari dito sa mga datos na ibinahagi po ninyo sa inyong privilege speech? Will they go directly doon po sa nabanggit na komite ng Malacanang? Wala pa naman yata ang komite. Pero kung magkakaroon, ita-turn over namin. Tulad doon sa PhilHealth noon, tatanda ko kami dalawa ni Tito Sen, yung Committee of the Whole. Pinasa namin lahat kay DOJ Secretary Menard Guevara. At nung nag-imbestiga sila, parang sinegregate nila yung portion ng involving graft and corruption, pinasa nila sa ombudsman. Hanggang ngayon nga, pending pa yun yung sa PhilHealth. Oo. Ganun ang ginagawa namin sa Senate. Siyempre, pag kung ano yung committee report, kung hihilingin ng Department of Justice, ipapasa namin sa kanila lahat yun. Bahala sila maghimay, bahala sila mag-conduct ng preliminary investigation, at bahala sila mag-file ng kaso. Opo. Pero sir, iilang pangalan pa lamang po yung lumabas dito. But before this, meron po kayong nabanggit na 67 yung mga congressmen na involved. I don't know if some of them are not part of the Congress anymore. So, ano po ang mangyayari dito sa 67 na to? I-clarify ko lang, wala akong listahan ng 67. Ang meron lang ako, yung numero. Kasi noon ng pag-start ng 19th Congress, may kausap akong congressman din na naputol. Tingnan ko si Senator Ping. Senator Ping, meron ho kayo sinasabi sa inyo pong privilege speech na kayo po ay patuloy na umiikot at umaalam ngayon sa Kabikulan, Davao Peninsula, Western Visayas, and Central Mindanao. So, meron po itong part 2 na inyo pong privilege speech, Senator? Baka, ang sabi sa mga staff ko, baka magamit na lang natin ito sa kung magkakaroon tayo ng sa mga committee hearings na lang in pursuit of any investigation or inquiry. Pero kung masyadong marami, at makakatulong pa para sa kilos ng executive branch,
baka magkaroon nga ng part 2 yung privilege speech. Para ho maintindihan ng ating mga kababayan, gaano ho ba kahirap gawin ito? Pero nagawa po ninyo sa loob lamang po ng inyong panunungkulan from July 1, 2025 at sa araw ng inyong privilege speech. Well, in fairness, bigyan ko ng credit yung aking mga staff. Kasi kami, magkakagamay na kami eh. Ito rin yung lahat kasi ng staff ko na iniwan ko noong 2022, nagsibalikan sila lahat, nasa akin sila lahat. After na mapagpag kung saan, napunta sa mga opisina ng ibang senador, yung isa naging ASEC, yung iba nagsarili negosyo. Pero nung, eto nga Ted, nung narinig ko nga yung komentaryo mo kahapon, medyo tumaas yung balahibo ko eh. At na tinawagan ko yung mga staff ko. Sabi ko, alam nyo, kinalibutan ako, una sa sinabi ni Ted, pero mas kinalibutan ako gawa ninyo. Dahil natatandaan ko nga, dahil sila yung harana ng harana sa akin, dahil ayoko na talaga, nasabi ko na magpapahinga ako, pero talagang lagi sila merong, tatlak. At haharanahin ako, sir, bumalik na tayo, magsama-sama tayo ulit kasi marami pang trabaho. Kaya, alam mo, yung dedikasyon nila, subok ko na ito nung araw pa, hanggang ngayon, wala naman nagbago. Hindi nag-diminish yung kanilang enthusiasm, yung kanilang dedikasyon. Talagang fully motivated yung mga staff. So sila talagang nagbangka, lumusong sa baha, may dalang drone, nagpanggap ng kung ano para lang makapasok sa mga construction site. Alam na nila ang gagawin. So hindi na yung parang OJT, wala nang ganoon eh. Para sila mga veteranong mga investigador na pumunta sa lugar, hindi mo na papaulit-ulitin pa yung directive, alam na nila gagawin. Opo, kaya nga po, talagang binibigyan po natin ng pagkilala po ang inyong staff dito po sa inyo pong unang privilege speech. So, sabi nga ninyo, pagpapatuloy ang inyong verification, pero pwede pa pong magkaroon ng part 2 nito. Ano ho ang mga factors para ho kami na umaasa nga po sa gantong uri ng paglalahad ay muli po matauhan dito po sa inyong ginawa nga po pagbubunyag? Kung merong matuklasan ng mga bagong modus operandi na hindi pa na-divulge sa unang privilege speech, malamang daanin ko sa privilege speech. Pero kung parang repetitive na lang at ibang mga kaso, kasi pinili lang namin mga tawag ko nga case studies eh. Parang randomly, pumunta tayo sa mga lugar na kung saan talamak at doon tayo magsiyasat. So madali lang naman Ted, ibabangga mo lang yung, kasi dati nilang gamay na lang yung General Appropriations Act. Pagkatapos yung awarded contract, makukuha naman to sa DPWH sa website. Pero malaking tulong talaga Ted, in fairness, yung sumbong sa Pangulo website. Kasi open website, kasi nung una nahihirapan sila eh. Pero hindi namin makapa itong awarded contract na ito. Napakahirap maghanap. Wala naman tayo mga grid coordinate. Siyempre, human, tawag namin human intelligence. Mangangapa ka pa sa ground. Pero nung na-launch ni Presidente yung kanyang sumbong sa Pangulo website, sabi niya, sir, andali. Kasi check lang namin yung grid coordinates. Wala, diretso na sila, punta na sila doon. Kaya pati nga yung mga ghost projects, nakita eh. Paano mo makikita yung guni-guni Ted kung wala kang pinagbabasihan na reference, di ba? Opo. Kasi nga... Kaya yun nga, in-encourage ko rin yung publiko saka yung media, gamitin nila to the fullest yung website ng Pangulo. Kasi ano naman yun eh, direct line yun eh. Magpipil up ka doon, tapos meron kang itatanong doon, tapos may bibigay silang information, pwede agad mapuntahan eh. Tulad ng ginawa namin. Kaya, mas kaya yun, di ba, yung isa na Wawa project na dapat tapos na. Nung pinuntahan nga, hindi makita kasi merong ginagawa doon. Pero nakita nila yung contract ID kasi may billboard naman yan, DPWH, so ganito, gano'n. Iba na yung contractor. Sabi ko, teka, pag-aralan natin mabuti yan. Ibang kaso yan. Lumalabas yung first star na nga nandun. Tapos iba yung amount eh. Naging 92, salit na yung the usual 77.199. 92 million na. Ay tatakpan ng ibang river bank yung protection, slow protection. Pagkatapos may kasamang pumping station. Yun na ba yung description ng proyekto? Saan ngayon napunta yung nauna na doon? Na wawaw. So cost talaga yun. Opo, talagang kumbaga
kung pag-aaralan mo, susuyurin mo, lalabas at lalabas nga ang katotohanan. Senator, amin na-interview si Secretary Bonoan kanina. No, at binanggit nga niya itong parang isolated case, ito pong first district sa Bulacan. And then sabi ko sa kanya, siguro nga sa usapin ng ghost projects. Pero tama bang sabihin, Senator, na sa Bulacan, ang dami po sa amin ding hawak dito, 2022, 2023, 2024, distinct din na outside of the first district. Halimbawa sa third district, San Miguel River, yung Bolo River, pare-pareho po ang amount nito. Sa pare-parehong taon, tigi 100 milyon, may tisi 50 milyones, the same river po. So nangangahulugan pa talaga, sir, kung meron ka specific na case study lamang doon sa District 1, na hindi pa tapos dito dapat ng pag-aaral at maaari pong hindi man ghost, pero may mga proyektong questionable kasi nga itong distinct na binabanggit niyong pamamaraan po ng pagpopondo laganap sa Bulacan. Hindi lang sa Bulacan naman, Ted. Sa ibang lugar, alam mo yan na nga sinasabi ko sa mga staff doon. Dahil tapos na sana kami noong nauna sa amin kasi itong Oriental Mindoro eh. Mm-mm. Pero sabi ko, mag-random sampling tayo sa ibang lugar. Siguradong ang gagawin, sasabihin sa atin ng DPWH yan, isolated case. Kaya magpunta pa tayo sa ibang lugar. Kasi yan na nga ina-expect ko eh. Isolated case yan. Di tapos ang istorya, isolated case eh. Mm-mm. Pero hindi to isolated case. Kaya nga nag-random kami, Ted eh. Para hindi sabihin. Kaya nga several case studies yung ginawa namin. Merong Pampanga, merong sa Hilagang Luzon. Mm-mm. Oo, Opo. para hindi sabihin isolated case. Kasi pag sinabi mo isolated case, defense mechanism na naman yan, Ted eh. Ibig sabihin, walang planong magsagawa ng malawakan na investigasyon. Opo. Yan na nga ina-expect ko eh. Kaya nga marami kami tiningnan eh. Opo. And ngayon nga din po, no, kung pupuntahan po natin yung mga top regions na may pinakamalalaking alokasyon, no, ng flood control projects, nandito rin po yung Region 5, yung Bicol. Ano po? Oo, at well, of course. Nanggaling na yung team ko dyan. Mm-mm. Nanggaling na dyan. Pero yun nga, sabi ko, validate natin mabuti. Hindi pwedeng isang counter-check lang. Isang validation. Dapat may several validation, several layers para talaga sigurado tayo sa sinasabi ko. Okay, sige po. So, Senator, itong dulo nga ng inyong talumpati, no, na may mga gusto lumantad rito, pwede po ba namin malaman lang at least, no, ito bang mga lumalantad na ito, kasama na po mismo ang mga contractors na umaamin sa modus na ito? Oo, ilang contractors yung mga nakausap namin eh. Na, siyempre, nag-indicate na rin sila. Pero kung marinig mo yung mga istorya nila, parang, siyempre, nakasalala yung hanap buhay nila doon sa kanilang, at saka nalubog na rin, nabasa na yung kanilang mga patuhod hanggang bewang. Talagang naging part na rin sila ng sistema. Pero talaga orchestrated ito ng sindikato talaga sa DPWH. Ano? Hindi naman lahat, ano? Kasi sabi ko, nag-random tayo. So hindi nating yung iba na baka naman matitino yung mga proyekto at matitino yung mga tao. Pero ang kasi nangyayari ganito eh, predicament ng DE, ng district engineer. Magagawa sila ng plano, magsasabit sila para maisama sa National Expenditure Program. So halimbawa, nakabuo sila ng plano worth 2 billion. So naisama to sa NEP. Paglabas ng GAA, napansin nila yung kanilang sinabit na 2 billion, naging 10 billion o 15 billion. So siyempre, titingnan nila ano yung nadagdag. Yung kanilang sinabit from 2 billion, naging mga 500 to 800 million lang. Pero yung 10 billion, yun yung sa funder nga, kung sino yung sponsor dito sa Senate o kaya sa House, yun ang nagdagdag. So ngayon, babagsak sa kanilang distrito yan. Minsan naman, may DE nakasabwat na noong kung sino man yung congressman. Kasi alam naman natin, Ted, yung mga district engineer, ang nag-a-appoint, kapapa-appoint yan, congressman din eh. Kasi district although magkaiba yung district engineering office at saka legislative district. Minsan nag-overlap yan eh. Pero by and large, kung ano yung legislative district, yun na rin yung engineering district. So parang yung district engineer will have to reckon with the district representative. Dahil sila pwedeng patanggal, pwedeng ipa-reappoint. Sila namimili karamihan eh. Opo. At yung may mga motibo hindi ko naman nilalahat yung mga congressmen natin. Pero may mga talagang motivation para sa magkapera sa infrastructure.
Kaya Ted, kung babalikan natin yung 2025 budget, di ba? Mm-mm. Bakit tumaas masyado ang pondo ng DPWH? Nalampasan pa yung education sector. Samantalang, nag-encourage na sila to sa constitutional provision Mm-mm. highest budgetary priority, education sector. Kaya nga nagalit na si Pangulong Marcos Ito yung talaga, alam mo, ayoko sabihin blessing in disguise yung 2025 ka. Pero ito yung sukdulan. Para bang ano na ba? In-encourage na yung constitutional provision para lang matambak yung inyong mga insertion dyan sa DPWH kasi kumikita kayo na malaki dyan. Tapos ang justification pa, hindi, mataas pa rin yung education sector kasi sinama yung PNPA, PMA, Development Academy of the Philippines, Local Government Academy, itinambak ng lahat doon, maliwanag sa website ng DBM. 4 lang yung education sector. DepEd, TESDA, SUC, CHED. Opo. Ba't po sasama yung iba pondo doon Opo. Hindi naman sila considered na kasama sa education sector. Lumala ang problema, Ted, dahil sa katakawan. Wala nang kabusugan. Senator, dito po sa mga kontratista o mga nasa taga-DPWH, kung mamarapatin po ninyo mga ilan sila na medyo kailangan lang nating tulungan perhaps na magkaroon ng lakas na loob na lumantad. Meron ba kayong pwede masabi sa amin na bilang man lamang? Wala akong bilang. Pero mga nagpapahayag ito pero talagang takot na takot. Intindihin niyo naman kami, Senator. Ganyan yung mahirap talaga sagutin, Ted, yung paano ko gagarantiyahan naman na mapoprotektahan sila. Pero gusto na rin talagang lang. Ito yung mga kontrakto na hinihira. Itong predicament naman, Ted, kontratista, hihiramin ng DE yung kanilang lisensya. Di siyempre, sila yung malalagay sa alanganin kung sakali mag-ghost. So may mga kontratista na nag-aabono pa pagka yung ma-audit, alam naman nila na defective yung o substandard. Sila na nagkukusa na abono sila ngayon. Kasi sila ba kukulong hindi naman pipirma yung DE. Ang pipirma ng DE lang yung. Kasi ang ganito, Ted, pagka mayroong proyekto, mag-create yung district engineer ng tinatawag na project designation order. Siya rin na mamimili ng project engineer. Siya rin na pipili ng site inspector. Yun lang yung sindikato Yung site inspector, kung hindi matino, kasama sa sindikato, isa-sign off lang naman ako, Ted, baski ghost project kasama kita Pero meron din kaming alam na site inspector na, alam ba, na-promote na, pinapipirma kasi promotion pag naging construction ka na, parang construction engineer or something. Pinapipirma siya ngayon, teka muna, pipirma ako rito, nag-site inspector ako. O tatamaan dito. Parang ganon. So may mga ganong situation na yun ang hinahanap namin, yung matinong site inspector na ayaw magpirma. Ibig sabihin, may alam yun. Opo. Parang sa Pharmally, di ba, yung delivery na nag-certify ka na dineliver yung goods, no? Ito ho. So, Senator, meron pong manifestation, no, si Senator Zubiri. Sabi nga niya dito, sa totoo lang, dapat din natin ma-identify yung binabanggit nyo, nyo na funder, no? Yung sino ba ang nag-initiate nitong lahat ng pagpupondong ito? Do you totally agree sa ganun po munang dapat na simulan natin ang lahat ng ito to identify all of these people? Yan na nga sana yung amendment ko sa concurrent resolution namin na hindi na ipasa, hindi ko na introduce. Meron kaming concurrent resolution na kung saan i-upload lahat yung dokumento sa website para maging open sa publiko. Meron sana ako gusto ipasok na amendment sa concurrent resolution na kung saan yung pangalan lahat ng nag-insert, yung lahat ng proponents ng mga amendment, ito man na amendment to the amendment, o kung ilan man proponent yan, sino man nag-author ng amendment, i-identify natin. Nasa ganun, matitrace back sa kanila yung kanilang amendment. Halimbawa, merong congressman, nag-insert siya ng umabot ng 10 billion. Alam natin kung sino yung congressman or sino yung mga congressmen na sama-sama nag-amend, nag-insert ng 10 billion. So pagdating sa implementation, tukoy natin kung sino yung nag-sponsor noon. Wala, hindi nga ako nanalo doon sa, alam mo naman tayo sa Kongreso, di ba, botohan tayo ng botohan. So napagkasunduan namin ni Senator Sherwin, in fairness to him,
nakuha ko yung kanyang reluctance, ano, kung bakit siya reluctant. Sabi niya, paano naman sensing yung mga kasama natin pag nag-aamen. Kasi sa amin, before second reading, tatawag na ng caucus yung Finance Committee Chairman. O magsabit na kayo written submission, magsabit na kayo ng mga amendments ninyo. Eh minsan, may mga kasama nga naman kami, dagdag lang ng dagdag sa kanilang amendment. Wala naman silang dididakan kung saan kukunin. So anong nangyayari, tagahanap noong pagkukunan, yung chairman. So sabi niya, paano naman yan, Sensei? Pag in-upload mo lahat yun, eh ako yung bubunto na ng galit ng lahat ng ahensya na binawasan ko. At sabi ko, sabihin natin sa mga kasama natin, kung mag-a-amend kayo at magdadagdag kayo, kayo na provide kung saan kukunin. At pumayag siya doon. Sabi ko, pangalawa. Pero makasingit lang ako, Senator. Pero, Senator, hindi naman yata patas na sagot yun. Kasi kung ikaw ang chairman, ginagawa yun ng kapwa mo, Senador, dapat mangatwiran ka doon sa Senador na, hello, bago ka magpabawas, sabihin mo kung saan babawasin ito. Hindi yung ikaw, ayaw mo mangyari itong nakabubuti sa mas nakararami dahil lang to protect your personal self bilang committee chairman ng finance. Hindi, yun na nga, pumayag naman siya doon. At beyond that, ang usapan pa namin, hindi lang yun. Sabi ko, kung halimbawang, okay, sila na naganap. Pag nakita ko merong umusbong sa isang agency, sa isang departamento, pwede ko bang tanongin sa'yo sa floor? Para i-identify mo kung sino yung responsable. Pumayag siya doon. Sabi niya, and more than that, sabi niya, i-justify ko or papa-justify natin kung bakit siya nagdagdag. Sabi ko, that's fair enough. Hindi i-atras ko na yung amendment ko. Hindi ko na introduce. Basta yan ang ating kasunduan. So, nung kinabukasan sa floor, parang inano ko on record. Sabi ko, ito yung napagkasunduan namin. Ito yung solution finding discussion namin dalawa ng chairman ng Committee on Finance. At least, naka-record sa amin na gano'n ang kasunduan. Na, halimbawa, nag-introduce si Senator So-and-so. Eh, pag tinanong ko, sasabihin mo kung sino yan. Oo, raw. At least, magkakaroon kami ng transcript nasa journal namin kung sino yung senador na nag-introduce ng amendment or insertion. So, at least, sabi ko, i-convince mo naman si House APRO, yung counterpart mo, na i-adapt din nila sa kanilang version niya para maging concurrent resolution. Opo. Na hindi nga nangyari. Hindi, wala pa. Okay, sige. Yung sa Senate, nagkasundo na kami. Sige, opo. Pero ganun din ang predicament ni ano eh. Ganun din ang problema ni Congressman Toby Tiangco eh. Hanap siya ng hanap doon sa small committee. So anyway, we're talking about the present Committee on Finance and the 2026 budget. Yung pagbabalik sa nagdaan na 2025 para ma-identify yung mga funder dito. Kayo ba'y naniniwala din na dapat muna, sabi nga po nila Senator Mig, Senator Tito Sen, na dapat din natin ma-identify muna natin sino bang responsable dito nga sa napakalaking insertion at pagbanggel ng kasalukuyang budget? Easy said than done, ano? Kasi nga wala record eh. Itatanggi lang nila. Narinig ko nga yung interview niya ni DJ Chacha kay doon sa congressman. Ano? Hindi ko nga binanggit yung pangalan niya eh. Sabi ko, pag nagbanggit tayo ng pangalan ng congressman, bakit sasabihin sa atin? Bakit isa lang ang binanggit? Pero hindi mo maiwasan kasi nakuha naman namin yung mga Facebook post at saka yung mga banners na maliwanag naman, funded by my office. Sabi ko, nung una nga, nag-discuss pa kami eh. Sabi ko, i-blur nyo na lang kaya yung pangalan para wala tayong babanggitin na pangalan. Pero sa loob ko, bakit tayo magko-cover up para sa kanya? Eh di, sige, balandran nyo na lang dyan kung ano yung ating sa PowerPoint natin, yung visual aids natin. Kung ano yung as is where is. So natawa nga ako doon sa sagot kasi sabi niya, wala siyang kinalaman. Pwedeng wala nga siyang kinalaman doon sa insertion. Madali tanggi yun eh. Pero Ted, hindi ako sang-ayon sa sinabi niya na lahat yun nasa net. Alam mo, yung kaso doon sa nauha na yun, ang nasa net doon ay 110 million lang. Yun po sabi ko sabi ko sa kanya kahapon na Senator, sabi ko sa kanya, iisa lang yung nandiyan sa net, pero ang sabi nga natin sa kanya, napakalaki nitong insertion for your district, kako. So sabi ko, sino ang may gawa niyan? Hindi daw siya. So sabi ko sa kanya, sinong anghel yun sa kanya, ang distrito, di ba? So sino ba may gawa nun?
mahirap, madali talaga itanggi, Ted, kasi walang record eh. Ano lang yan, bulungan lang yan eh. Binulong doon sa APRO chairman na okay, nagkasundo sila, or the other way around, baka yung kung sino man yung congressman na nagsabi sa kanya, may ipapark ako dyan na 1.1 just sa district mo. Oh. Pero sa akin, Ted, ayoko naman maghusga, pero imposible namang hindi mo alam. Ikaw, napakahina mo naman, congressman. May biglang tumubong parang kabutig sa na additional 1.1 billion sa district mo. Medyo mag-iimbestiga ka naman. Saan ang galing yan? Eh, nung natanong ko nga siya, sabi ko nga, sinong anghel yun? Ayaw mo pa salamatan? Mandahin mo yun sa dinam. Maganda nga yung mga tanong mo, Ted. Kaya lang, natatawa na nga rin ako sa mga sagot eh. Para bang you're defending something that is indefensible. Opo. Sige po. So, Senator, kasi nga mag-aalas 9 na, meron pa yata kayo iba pong mga importanteng gagawin. So, Senator, anong ending nito, Senator? Kasi po, ito ho ang atin no? Narinig na po namin kayo, napanood na po namin kayo. Sa dinami-dami, ng inyo pong mga paglalahad, pag-expose, and then in the end, yung po ang malungkot ha? Kung sino pa yung whistleblower, sila pa ito nakulong. And in the end po, yung mga kitang-kita muna talaga, di ba, na may gawa, nakakalusot. Dito ho sa usapin nito, ano kaya ending nito? Yan ang hindi ko masagot, Ted. Yan ang hindi ko alam, actually. Paano magiging maganda ang ending nito para sa bayan? Alam mo, I think the President is on a roll, At saka last 3 years niya, dapat legacy mode, And I think he is on a legacy mode. Gusto niya talagang mag-iwan ng maski papaano sa ating bansa ng pagkakakailanlan sa kanya. Ayoko naman maging, ayoko maging presumptuous Ayoko pangunahan. I think as we speak, pinag-aaralan nila anong pinakamagandang gawin para talaga masolusyonan na, hindi lamang yung sa flood control project, kundi yung lahat ng kalokohan sa DPWH at saka sa ibang ahensya na talagang pinaplunder talaga yung, alam mo, Ted, nakakapanlumo yung ating budget, akyat tayo ng akyat. Sinasabi nga, di ba, narinig ko alam mo, di ba, ang gastusin daw natin nasa mga 17, nasa mga 1.7 trillion a day. Ang kinikita natin nasa mga 1.2 trillion ba yan. Basta yan ang statistics ni Senator Recto Tapos uutangin na naman tayo ngayon. Ang projected na uutangin natin 2.7 trillion. Ang projected deficit natin nasa mga 1.6 yata trillion for 2026. Yan ang mga usually tanong ko, bakit tayo utang ng utang na doble sa ating projected deficit? Meron silang sagot na hindi ko rin masyado maunawaan. Kung lobo ng utang, sana man lang uutang tayo for investment, infrastructure, livelihood, para pagka may ROI, ang problema nangyayari sa atin, uutang tayo, hindi naman natin i-invest wisely. Sa ayuda na pupunta, AKAP, MAIP, kung saan-saan. Pagkatapos, pag-i-invest sa infrastructure, nanakawin pa. Saan tayo pupulutin 1 decade from now? Senator Ping, kaya nga po ako nagtanong anong pwedeng gawin ng lahat para nga maganda ang ending itong malaking isyong ito ngayon. Senator, ano sa palagay nyo? Hindi ba panahon na para yung plunder law natin amyendahan? Kasi sa halimbawa na lang, doon sa PDAP, Sinapoles, nakakulong nga siya, pero sa iba po mga kaso, pero itong mga involved dito, kagaya nung marami yan, nakakalaya pa rin 20 years nga after the controversy kasi less than 50 million May mga panukala po na ibaba na natin to para 10 million pesos, plunder na kaagad. Kaya para may mga magtatanda, nakakulong ka dyan at hindi ka makakalaya hanggat may kaso ka pa. What do you think, sir? Hindi lang ibabate kasi okay naman yung 70-80 yung RA 70-80 do sa plunder. Kasi 50 million, kaya lang sa jurisprudence, medyo may nabago na rin Parang naging, parang na-relax na rin yung plunder law Diba, series of acts, tapos yung may mga co-conspirators. May bagong jurisprudence na dyan na parang na-relax na yung provision ng plunder law
Opo. So, Mm. yun nga, Ted, hindi nga 20 years eh. 2014 Sinapolis, 2015. Ngayon, 2025. 10 taon nga lang para nakalimutan na natin. Ito na naman, panibago racket na naman eh. Oo nga po. Ang tanong mo, Ted, napakahirap ko sagutin actually. Maski sino tanungin mo dyan, ikaw mismo mahirapan mo sagutin yung tanong mo. Kasi po, sa mga napapagod na, Senator, yun po ang tanong eh. Oo, di ba? Sa lahat po ng narinig nga natin at sinubaybayan ng mga kontrobersya tungkol sa corruption, in the end, yung mga mastermind, naandyan pa rin, ngingiti-ngiti lang eh. Ayun talaga sa state talaga, Ted. Sabi ko nga, hindi na more than flood control, grid control talaga kailangan natin. Opo. Sige po. So Senator Ping, aantabay kami ha. Hopefully po magkaroon pa ho kayo ng part 2 dito dahil unang-una po napakalaking bagay po nito sa kaalaman po ng ating mga kababayan. Salamat po Senator Ping at pagaling po kayo. Thank you. Thank you, Ted. Thank you, Maricel. Thank you. Opo, Salamat po. FM.